Second episode na po tayo ng ating series about breeder farm ng chicken. Ang ating resource person pa rin ay si Dr. George Manahan ng Prime Agritech. At last episode na pag-usapan natin, na pag-aralan natin yung layout ng modern breeder house, no, na nag-start sa biosecurity hanggang doon sa layout, mga features ng high-tech na farmhouse. Ngayon naman ay pag-aaralan natin, ganun pala ka-importante, no, yung may babae at lalaki na breeder para magkaroon ng fertilized na egg na magiging broiler or layer eventually. Now, sa araw na to, pag-uusapan naman natin yung setup, no, yung feeding system para sa male at female na breeders. Gusto mo bang matuto ng agribusiness, crops, livestock and poultry, aquaculture, at ma-inspire sa mga success stories? Agribusiness, how it works! As a YouTube channel, Agribusiness features entrepreneurs, farmers, organizations, OFWs, investors. However, beyond our usual content and official endorsements, Agribusiness does not engage in other business dealings with them. While our viewers and featured individuals and entities may choose to pursue business deals with each other on their own, we encourage them to be cautious in doing so. Open na po ang registration ng Agribusiness Connect sa September 28, 2025 at Elements at Centris. Dito po yan sa EDSA Corner, Quezon Avenue. Meron po tayong panel discussions. Marami po tayong topics from rice and corn, high-value crops and protected cultivation, fruit orchard, livestock and poultry, aquaculture, farm machineries and post-harvest, manufacturing at syempre, entrepreneurship. Ito po yung agribusiness. Meron din tayong business socials, exhibit, at syempre, dinner. Avail the early bird discount, strictly no walk-in. Agribusiness Connect. Register now. So, yan po ang ating itsura. And then, nipple drinkers po, karamihan ganito rin. Ang pagkakaiba lang po nito, apart po dun sa double wire, para hindi po makapag-perch or makapaghabong ang ating mga inahin o mga lalaki, meron po siyang tinatawag na automatic flushing system. Isa po sa upgrade na pinopromote namin for breeders ay magkaroon po ng automatic flushing. Flushing po meaning ganito lang po daw yan. Pag tayo daw po dumudumi o umiihi sa banyo, napakalaga po na pagkatapos natin gumamit, pina-flush natin. Tama po ba yun? Now, kung ganun ang case, bakit pina-flush? Kasi po, pag naggagamot po tayo ng manok sa flock natin, every time na gumamit tayo ng gamot at natapos po yun, meron pong konting tawag nila doon latak or sediments or yung mga residual na gamot na maaring makapagpabara sa nipple line or basically, pwede rin pamugaran ng mga mikrobyo. Kung vitamins po yan na naiwan, masarap po yan para sa mikrobyo. So, ito po, pwedeng i-program kung kailan magpa-flashlight. Naggamot ka po ng alas 6 hanggang alas 10. Then 11 o'clock, gusto mo i-program na siya, i-flash na siya automatic. Ang kagandahan po rito, nakaprogram na po kagad siya na every line, ipoprogram mo kung ilang minutes mo siya gustong i-flush. Yun po ang normal para magawa natin. Ano po? Now, nararamdaman niyo po ba yung init sa loob ng building? For sure. Kasi pati po ako pinapawisan, katulad nyo. So, ang reason po ay dahil piniprepare po yung building for placement pagdating ng sisiw. And alam natin, ang unang darating po sisiw. So, pag sisiw po, talaga pong hinihitiran. And part of that heater, kung hindi man po naka-heater, dahil daytime po ngayon, talaga pong mini-maintain na mas mainit at a 33 degree level po ang kailangan. Kaya ho, ito po yung tinatawag na brooding temperature. Or basically, for human, ito po yung, parang nagsosoda, pinapawisan ka, di ba? Oh, sapat na para gumana raw ang mga pores mo para for perspiration. So, yun yung mararamdaman natin.
ito ang real life scenario daw po pag binubrood. Pero ang sisiw po, hindi pinapawisan. Tao lang. Okay. So, since sabi nga natin po, ito pong chain feeder na adjust level, lakad po tayo sa gitna para makita nyo naman po yung mga iba pa pong adjustment at mga versions. Mamaya ho natin discuss yung NES. Ano po? Yung nasa gitna po ang NES. Mamaya ho natin discuss para pakita ko po yung loob din. For now, lakad po tayo. Yung heater po, ito po yung heater, no? On the side, banggitin ko, communal po ito na heater. Ang sabi nila, uy, kala ko ba modern farm yan? Eh bakit infrared ang gamit nyo? Ang sagot ko po ay simple. Nag-advocate po ako ng technology, but then I also advocate economics. Kailangan po economical po ang usage. So with this, meron pong space heater na tinatawag. But if you do space heater, ang laman lang po natin dito ay 13,000. Tapos lalagyan mo ng space heater na 3 na ginagamit po sa broiler. Bakit po? Ang space, pinapainit mo yung mismong lugar. Dahil malaki po yung lugar, kahit konti laman, yun din yung ipapainit mo. But with this, ang infrared po kasi is spot heating. Spot heating would mean, pwedeng lumapit sisiw, pwedeng lumayo sisiw, i-adjust mo ng konti, okay. Hindi mo kailangan po ng buong area kagad. Remember po, ang brooding lang naman po, ito lang maliit na area. So kaya po ako, ina-advocate ko pa rin po ang infrared, hindi pa rin space heater for breeders. Pero syempre po, iba-iba po ang pananaw ng ibang tao. Ano po? Kaya meron pong ibang supplier, okay din sa kanila space. Ako naman po, ibineway ko po kasi yung usage natin. So, lakad po tayong konti. O dito. Although, to complete lang po yung discussion, no? Sabi natin sa ventilation, ang component po ng tunnel ventilation ay fan, yung tunnel fan, yung po computer, yung kanina po sa panel board and computer. And syempre, para daw po malaman niya kung anong temperatura, ano pong humidity, etc. Ito po yun. So ito po yung humidity. Lapit ko po. Ito po yung humidity sensor. Gumagana siya ngayon. Ito po yung temperature sensor. Binalot po kasi po, magdi-disinfect po sila, no? Ito po, hindi po siya normal sa iba, but we call this double thermostat. Bakit po double thermostat? It's part of the alarm system. Iseset mo po yung lower temperature, iseset mo yung higher temperature. Yung higher temperature po kasi, pag uminit sobra, mag-alarm. Pag bumaba ng sobrang temperature, pwedeng mag-alarm. So basically, safe system po natin yan. Then lakad po tayo ulit. Okay. So, pauna ko hindi pa sila nagdi-disinfect at saka naglilinis ng power spray. Kaya medyo, syempre, may konting alikabok. So again, i-discuss natin. Ito po ay component din ng ating feeding system, ng chain feeders. So sa feeding system po ng breeder, as mentioned po, meron pong pakainan ng babae, may sariling pakainan ang lalaki. Ito po ang parte ng pakainan ng babae, ang tawag natin dito, hopper, no? Ang pagkakaiba nito sa iba pong component, ito pong hopper natin na to, kaya pong i-accommodate yung buong araw na consumption ng manok kapag malaki na siya. So, kung kumakain po sila yung 10,000 or 12,000, kumakain po na 150 grams yan, typical po yan, total po yan is maximum of 1.8 tons. Kung 1.8 tons, 18,000 kilos po yan, divided by 6, 6 po ito. Basically, parang kaya po mag-accommodate ng 300 kilos po ito. No? 300 kilos ang kasya. So, parang sabi nila, parang maliit, pero kasya po. Kasi nasubukan na po namin ito, matagal na. So, why is it being done na 300 kilos outright? And reason is because we would want yung i-distribute na feeds para sa madaling araw ay tinransfer na dito sa hopper na to. Then, para pag umandar siya, from dito na lang, tatakbo sa buong circuit ng feeds. All circuits, 3 loop. Now, ang tanong, paano naman yung lalaki?
Oh, ito naman po yun. Dito po yung lalagyanan ng lalaki na feeds. Bakit maliit? Di ba po 10% lang po yung lalaki, 10 to 15%. So, ito po ay sapat para i-accommodate yung 10%. Pero remember, dahil po European layout po ito, dalawa po ang pakainan ng lalaki sa building. One on the left and one on the right. So, sa kabilang side po, may pakainan din. I think this is one of the advantage of the European layout. Bakit po? Kasi isipin nyo po, parang hinati mo yung population na 1,000 or kung 1,200, sample lang natin. 1,200, kung 11,500, 11,500, 550 males, 550 males sa kabila. And they will eat dedicated spaces. So, ibig sabihin po, bawat lalaki may pagkakataong makakain ng tama. Hindi kailangan mag-agawan. Ito po yung kagandahan. Hindi katulad po no, nasa gitna, left and right magkasama. Ang ginagawa po sa European, ito po, nilalagay sa gitna. So may kumakain dito, may kumakain sa kabila. Pero dito, ang kakain lang, one side lang. So walang masyado nag-aagawan. So, I don't know, but naniniwala ako na mukhang may advantage. Add to the fact na each of the birds has these spaces na tinakal pa. So, majority, meron kami mga clients po na may bumibili lang, ito lang po binibili to upgrade their breeding equipment requirements. Kasi po malaki advantage dahil ang lalaki po, sabi nga po sa breeder, ano po, ang pinakamalaki, mahalaga po sa breeder ay hindi lang po basta ng itlog. Ang kailangan daw po, fertilized egg. Fertilized egg kasi magiging broilers. Broiler chicks. So, kailangan po fertilize. Walang paraan para ma-fertilize po ang itlog, kundi dapat may partner si babae. So, hindi natin pinag-uusapan dito kung ano man. Ang mahalaga po rito, partner. Never pong mangingitlog ng fertilize ang babae nang walang male partner. So, in anticipation, ano po, meron pong nagiging tanong, katulad po ng tanong ninyo, napakaganda po ng tanong. Ang tanong is, sandali, di ba may lalaki, babae? Tama. So, ang tanong, may pang lalaking pakainan at may pang babaeng pakainan. Tama rin. So, paano malalaman ng lalaki kung saan ang kainan niya? At paano rin malalaman ng babae saan ang kainan niya? Simple. Ito po, pang lalaki. Tama po. May isa pong kasunod. In nature, wag na naman sa tao kasi may mas matangkad na babae ngayon, ano? May mas matangkad na babae kaysa sa lalaki. Pero, sa mundo po ng poultry or broilers, mas kalimitan, mas matangkad po ang lalaki. It's a fact, no po, na talaga mas matangkad si lalaki. Plus, mayroon pa pong isang characteristic po na na-form physiologically sa katawan ng lalaki pag nakikita natin. Nagkakaroon siya ng palong. Tama po ba yon? So, yung lalaki, mas malaki yung palong, no po. But for female, mas maliit. Now, ito po yung sagot. Sineset po yung pakainan ng lalaki na mas matangkad. Kasi po, ang basis po ng feeding height, kung paano mo siya iseset, ay based sa dibdib ng manok. Lalaki o babae, sa dibdib ng manok or sa likod ng manok. Nakaganyan siya. So, ganyan. Ito yung pakainan. Ito yung labi ng pakainan. Kung bagay itong level na to, sa dibdib ng manok. Okay? Itong level na to. So, ibig sabihin, dahil matangkad si lalaki, nakaset po ng matangkad. Ang tanong, paano makakakain si babae? Hindi niya kayang abutin dahil matangkad. Tama ba? So, ang magiging tanong ay, paano si lalaki? Di pwede rin siya kumain sa babae? Now, itignan niyo po maigi yung ating chain feeders. Ano itsura ng chain feeders? Meron po siyang linear feeders, throw, no? Linear feeders kasi pahaba, and then throw type. And then with that, meron nakalagay po na rehas. Ano po? So this corresponds, ang tawag natin grills, di ba ho? So with these grills, piniprevent po niya yung lalaki na makakain dahil pag na-develop na po yung kanyang palong, hindi na po kakasya. So kahit mas mababa po ang level ng pangbabae, kaya ho may grills, is para huwag ho makakain ang lalaki sa pakainan ng babae na St. Peter's. So magiging tanong, Doc, sandali, may tanong. Paano kapag maliit pa? Yun, may management system ang mga farm. Ang Pilipino, napakagaling, no? Very resourceful. Gusto natin lahat
Ang tawag dyan, shotgun ang approach. Kaya po in breeders, trivia, in breeders, meron nung tinatawag na setup, no po. Meron pong tinatawag na brood, grow, lay. Ano po ibig sabihin? Brood, grow, lay. Paano yon? Brood, pinalaki mo po mula sisiw para mag-grow mo siya ng normal na weight. Doon mo ginagawa po lahat yon. Selection, feeding, bakuna, etc. Lay ng itlog. Ano po? Yan ang production. Brood, grow, lay. So, ibig sabihin, itong bahay pong to, kung brood, grow, lay to, nandito po yung mula sisiw hanggang mangitlog, hanggang i-call out ang ating mga manok. Ang tanong, ano yung isang version? Meron po isang version. Isang version ay brood, grow. So, ibig sabihin, meron kang bahay, pinalaki mo ron, and then afterwards, ita-transfer mo. So, brood, grow, transfer. Paano yun? May ibang bahay siya, sisiw, from day 1 hanggang 5 months, itinransfer sa laying house. So, kung laying house to, may iba siyang building para doon pinalaki. Para dito na dadalhin. Or basically, in layers, ang tawag po dyan, pullets. Or we call it ready to lay. No? Sa layers, yan ang pong ginagawa. Ready to lay. Binibili mo yung pullets para pagdating doon, after 1 month, mangitlog na kagad. In breeders, hindi po common na ginagawa yan. Kasi ang ready to lay po sa layers, binibili mo as commercial. Pero sa breeder po, di ba, fertilized egg, very critical po kasi na maalagaan mo ng tama ang iyong chicks hanggang mag-develop po yung sexual capacity po niya. Sabi natin kanina, no? Brood, grow, lay, brood, grow, transfer. System po ng housing po yan. In the Philippines, common po pa rin ang brood, grow, lay. Kasi po, utilize natin yung building to fully accommodate po yung ating needs. But, ini-introduce na po natin slowly po yung technology pong yan dito sa Philippines din, yung brood, grow, transfer. Meron na rin pong pailan-ilan. Ang kahalagaan lang po ng brood, grow, transfer, yung building mo po at yung equipment mo sa rearing, yun po yung brood, grow, ay naka-align sa pangangailangan ng sisiw hanggang maging grow out. Bakit? Ang feeder po nun mas mababa. Ang nipple po nun mas malaki capacity. Wala pong nest agad kasi po hindi naman siya mangingitlog dahil ta-transfer mo. So, ibig sabihin, dedicated po yung investment mo for the chicks. Hindi mo ini-investan ng hindi pangangailangan dahil pang-layer na po ito, pang-laying, ano na po yan duration na po yung gagamitin natin pag gumamit ka ng nest, no? Laying nest. So, meron pong gano'n na. Other than that, meron pa pong mga iba pang specifics. Mapapansin nyo po, ang breeder po, sabi natin, kailangan magka-partner, di po ba? So, meron siyang female and male. So, yung female po ay may proportion sa lalaki. So, yung lalaki po, 1:10. 1 male is to 10 birds na female. So, with that, ang tanong, Doc, paano mo sila pinapalaki? Okay? So, pagka ho daw pinapalaki sa brood, grow, lay, ang breeder, magkahiwalay po ang lalaki at babae. So, paano yun? Ito po, mapapansin nyo po, pag lumakad po tayo doon, meron pong portion dito na pang babae, majority po ng spaces pang babae. Sa dulo po, malapit sa fan, nandun po yung pwesto po ng lalaki. Doon po siya pinalalaki for 5 months. And then later on, imi-mix na po sila unti-unti. Now, kung mapapansin nyo rin po, no? So, feeding, nest. Punta muna tayo ron para feeding pa rin po. Para mamaya po, nest naman po, tsaka yung ibang system. So, dito po, makikita nyo po yung demarcation ng kung saan ilalagay yung pwesto po ng babae. Mula rito po, papunta sa harapan. At yung males, mula rito hanggang sa likod na yun ng fans. So, nakakompute po yan. Pag nagdi-design po, kinukompute po yung feeding spaces. Unang-una po yung floor area.
No, kasi may tinatawag na density per bird. Ano po, kunyari, square foot per bird. Ganyan po. Napakalaga po yung square foot per bird natin na ginagawa. So, this one, para sa male po ito. Kung mapapansin nyo po, one of the features again po na in-improve natin sa mga previous nating mga breeder facility ay nagkakaroon na po sila ng tinatawag na dedicated male feeding for rearing. So ito po, male rearing system na po ito na feeding system. So meaning, pag naka-penning po ito, may kulungan, at pag nakakulong po siya, dito na po, mamaya turo ko po yung hopper, doon po binabagsak ang feeds, at dito na po umiikot, hindi na po kailangang manual pakainin yung lalaki. And alam niyo po, ang isa sa mga problema po kasi sa nakikita po natin, ina-anticipate natin, ay dahil po ang lalaki nakapwesto sa likod, likod ng bahay. Karamihan po, pag tapos mano-mano mo pang papakainin, mano-mano ikaw maglalagay ng sarili-sarili, kadalasan po napapabayaan. Pag napapabayaan po, remember po, anong ratio ng lalaki? 1:10. Pag lalaki po, isa pumalya, 10 manok kagad po ang apektado na hindi makagkakaroon ng fertilized egg. Iko-compensate syempre ng ibang lalaki yan. Pero just the same, napakalaga po ng lalaki. 1:10. So, doon lang kami nakaramdam, mahalaga po pala talaga lalaki din. Kahit pa paano. Hugot. Anyway, so, again, may isa pong prinsipyo rin ng breeder, no, na dapat po daw, kung ano nakasanayan, kailangan po maituloy mo para ho walang naninibago. Kahit naman saan po eh. Ayaw natin no, maraming pagbabago sobra. Gusto natin nakaka-adapt na, lalo ang manok naman po, kailangan adaptation lang po ang kailangan. Paano po raw mag-a-adapt? Kung mapapansin nyo, ito po yung pakainan ng lalaki pag malaki na, ano po? Pag hinalo mo na yung lalaki at babae, ito na magiging pakainan niya. Ang babae po, ito ang pakainan niya. Pansinin nyo po, magkapareho naman po, linear feeders din po ito eh. So, ang ginawa ho namin, on the side ng Prime Agritech, ini-utilize na po namin yung existing chain feeder trough. Ginamit po natin, nilagyan din natin ng corners, ginamit nating pakainan para po yung lalaki makakain din nang hindi kailangan mano-mano. So, pag nakita nyo po, ang transition from linear feeders to linear feeders, same. Ang pagkakaiba lang, ang distribution. Ito po, tinatakal, ito po, iniraran, ang level adjustment po nandun sa may dulo. So, again, pasok po tayo dito, makikita nyo po, may isa pa pong features na mga naiiba. Makikita nyo po ito, pansinin nyo po itong chain feeders natin. Nakita nyo po yung korte? So, from level, umakyat, pumantay, bumaba, lumebel ulit. I call it, para madali raw magkaintindihan sa mga technician namin, ang tawag ko po dyan, flyover. Make sense? Parang tawiran, di ba? Bakit po tumatawid yung feeds, kailangan pang umakyat? Kasi simple lang po. Karamihan po ng chain feeders, pantay po sila. Imagine niyo po kung pantay at bababa ko po ito. Pag pumantay po siya, sasagad sa flooring na to. Ang tanong, ba't di alisin yung flooring? Ay, hindi ho pwede. Kasi nandito yung conveyor ng itlog, kadugtong dito. So, ibig sabihin, talagang nandito to. Pero, kailangan mo magamit yung feeds, di ba? Yung feeder natin na chain. So, ang ginawa, meron siyang flyover para ho, imagine niyo po, nakakorte yung height na to sa height nito. So, kahit ito po, lumapat dito sa flooring na to, lapat din po siya dito. So, kahit po 6 weeks pa lang, kaya pa rin kumain. Kasi po, imagine niyo po, ito, naka-level dito, nandito. Ganyan po katangkad yan. Ito na po siya. Matangkad. Hindi makakakain. Ano po? Ito, level. Mahirapan. Hindi po makakakain ang ating alaga pag ganun po ang case. Kaya po, nagkaroon po ng ganito. Ito ang isa sa mga features po ng equipment po natin na, I would say, hindi po masyadong pinapansin, pero it works and it matters. Ano po? Ito po yon. So, male rearing chain feeding system. Alright. So,
move po tayo sa likod. To continue po, nabanggit natin kanina yung male rearing chain feeding system. Siyempre po, kung ito po ang pakainan, may circuit po rin siya para sa male. May 3 siya, po. Ang tanong, saan mo ilalagay yung feeds? Para automatic din siya mag-distribute. Ito po yun. So may sarili siyang hopper. Lalagyanan ng feeds para sa male na aandar during rearing lang. So pagka ito po ay imimix na yung lalaki at babae, may i-disengage lang po dito and then ang gagamitin na po yung matrix natin sa gilid. Po. So ito po yung to complete the system po ng chain feeder. Feeding system ng male and female. And then may nipple drinkers po tayo. Dito po sa likod, ito po ang wala sa mga broilers. Kasi ang tawag po dito ay light trap. Light trap, literally, it traps light. Bakit po ganun? Alam niyo po, physiologically, may need po ang breeder. Ayaw po kasi natin sa breeder na bigla pong ma-develop agad ang kanilang sexual organ. Kasi po magiging sexually active sila. So, habang pinapalaki mo sila, kailangan po may mga criteria. Ang criteria is weight, body conformity, fleshing or yung breast po nila at saka itong pelvic. Sa breeder yon na babae. Bakit po ganon? Kasi po, nire-ready mo muna sila in such a way na parang yung puberty po, yun daw po yung development, nade-develop na yung kanilang sexual na physical physical conditions sa puberty. So ganon din po dito. Ayaw mo na biglaan mo siyang mapadevelop. It's correlated po sa lighting. In broiler, in birds, sa broiler, breeder man yan, napakalaki po ang impluensya po ng lighting para sa sexual stimulation. So pagka na-stimulate ka agad, mabigla ma-develop agad. Pero kung di pa ready ang katawan, hindi po maganda yon. Kasi mangyayari, pwede siya mangitlog, pero ang tawag po nila doon, hinog sa pilit. Bubot pa, kinakain mo na, mapait. Hindi po katulad ng tunay na hinog na matamis. Parang ganyan sa prutas. So, ganun din po sa alaga. So, kailangan po, meron hong body conformity requirement para bago po i-develop yung lighting. So, ibig sabihin, kung ganun po pala, Doc, na dapat pala ay hindi masyado agad fully lighted, paano po yung ilaw? Kaya po itong lighting ay dimmable. Dimmable lights po yan. So, requirement po natin yan para during the growing days, alam niyo po, madilim na madilim pa po ito. So, aninag lang po ang kailangan. Kaya ho pati mga pinto, lahat sarado, selyado. And the same reason why merong light trap. Imagine niyo po, pag pumesto po tayo rito, kita niyo po yung liwanag na kinikreate. Pag umandar po yung fan, dito po, may liwanag. So, magkikreate siya ng liwanag, yan po ang ayaw natin. So, once may tumatakbong fan, dapat po hindi nagkikreate ng liwanag sa loob, pero nahihigop yung fan. So, kaya ho, merong tinatawag na light trap. Okay? Used to be po, in practice nung before pa po, ang light trap po ay kasing laki po ng fan. Tinatakip po yan sa isang fan. Bawat fan po may corresponding light trap. But then again, since ako po ay na-involved sa ventilation, part of the, I think, yung recommendations or nakita ko po na may advantage is, why not create a gap na space kung saan nilalagay yung light trap, hindi tapat ng fan. Bakit? Pag tumapat yung fans, yung light trap sa fan, tuwing tatakbo to, hirap na hirap siyang humigop. So, mataas ang static pressure. Pero pag nilagyan mo siya ng offset, ito po, ginawa ko namin siguro several years ago, in connection po sa, nung nasa kampanya pa ako. So, ito po yung mga light trap na improvements po natin. Sinetback po natin ng 1 meter para at least po, kapag isang fan lang, buong area po hinihigupan niya, hindi syadong hirap. So, ito po yung fans. Now, yung fans po natin, ito po yung sinasabi ko kanina, it's an improvement po. We call it direct drive inverter fan. So, ito na po yon. So, nag-a-adjust po siya ng speed kung ano pangangailangan. And then,
once hindi siya umaabot ng 60% na run, ang consumption niya po ay mas less. So, mas economical po siya. So, iyan po ang ating system. Ano po? And then lastly po, syempre sa Nest po tayo. Open na po ang registration ng Agribusiness Connect sa September 28, 2025 at Elements at Centris. Dito po yan sa EDSA Corner, Quezon Avenue. Meron po tayong panel discussions. Marami po tayong topics from rice and corn, high-value crops and protected cultivation, fruit orchard, livestock and poultry, aquaculture, farm machineries and post-harvest, manufacturing at syempre, entrepreneurship. Ito po yung agribusiness. Meron din tayong business socials, exhibit at syempre, dinner. Avail the early bird discount, strictly no walk-in. Agribusiness Connect. Register now. Agribusiness merch is now available on Shopee and Lazada. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.